Okay. So, eto, this is our Dark and Light Side of Life, episode 243. So, sa mga suki ko, alam na nila, ito yung deck na nagsasabi saan manggagaling yung problema mo, no, bukas, May 5th. At ito naman, yung possible solution na dapat mo i-consider sa sarili ninyo. Kung nakikita ninyo, no, ang previous videos ko, bago nagsimana Santa, sinabi ko, mag-ingat kayo sa mga biyahe, mag-ingat kayo sa petsa na pipiliin ninyo kung kailan kayo lalabas, kailan kayo gagawa ng deal sa negosyo, etc. etc. Yung iba hindi naniwala. Kaya, tignan nyo, di ba, ang daming aksidente nangyayari dahil sa biyahe bago at matapos ang Semana Santa. Dito, alamin natin. Kuha tayo dito ng tatlo. Una, na pinanggalingan ng problema, the Fool. Yan, alam nyo naman yan. Pangalawa, Ten of Cups. And pangatlo, Seven of Wands. Ito yon. Bakit? Kasi, kung literal nating i-describe, no, yung cards na pinanggalingan ng problema, yung the Fool is yung pagiging bulag mo sa katotohanan, bingi sa katotohanan. Dahil, dito sa Ten of Cups na ito, sa kagustuhan mong maging masaya, makasama pamilya mo, kaibigan mo, makalakwatsa, makapag-jamming, gathering, etc. Nanindigan ka, nasusundin mo ang kagustuhan mo, kaya ka nagkakaroon ng problema. Tignan natin dito sa solusyon ha. Una, Two of Wands. Pangalawa, the Temperance. And pangatlo, the Six of Swords. Ngayon, dito natin makikita. Sinabi ng baraha, wala namang masama, sundin mo yung mahal mo, pagpuso mo. Sana binalanse mo lang kung ano man yung nakakabuti at hindi mabuti. Dahil yung Six of Swords is transition. Pwede mo naman palitan yung petsa, yung oras, palitan mo yung mga tao na makakasama mo para hindi ka mapahamak, para hindi ka mawala sa mundong ibabaw, para hindi ka malasin sa negosyo, sa pag-aaral, sa lahat-lahat. Ngayon, dahil sa katigasan ng ulo mo, hindi ka nakinig sa mga warning sa'yo, napapahamak ka, di ba? Nawala lahat ng gusto mo sa buhay. Kasi minsan, sasabihin ng ibang tao, huwag kang maniwala sa mga pamahiin. Di ba? Hindi totoo yan. Dahil kung merong mga tao na nabubuhay sa mundong ibabaw na nakikita natin, may mga elemento na meron ding namumuhay mas marami pa sa atin. So dito, kung titignan natin, yung ibaba na deck is the Six of Pentacles. Ano ba yung naibigay sa'yo, maibibigay sa'yo, at maidudulot sa'yo ng mga ginawa mo? Ito yun, di ba? Kasi kung titignan mo, the Six of Pentacles has a sign of Libra. It's the balance of karma. And then dito, the Devil. Naniwala ka sa demonyo. Ang buong akala mo, binuksan ng magandang pintuan. Pero ang hindi mo namalayan, mali pala ang sinunod mo. Kaya napahamak ka. Ngayon, sa buhay ng tao, wala namang masama kung makinig ka. Ang masama, hindi ka na nakinig, na disgrasya ka pa. Ngayon, kung gusto niyo malaman kung ano mangyayari sa buwan ng Mayo, magpa-reading kayo, magpa-cleansing kayo,
magparitual kayo para hindi na kayo malagay sa pahamak dahil mas mahirap gamutin ang malala kesa baguhan pa lang. Or mas maganda na maglagay na kayo ng proteksyon sa sarili nyo bago pa kayo mapahamak. Okay? So, proceed tayo sa real talk natin. Magandang hapon po. This is our May 5th, Dark and Light Side of Life, episode 243.